Magandang araw mga bata! Maaari ba kayong tumayo at tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsimula, Nicole, maaari ko bang malaman kung sino ang mga lumiban sa klase? Handa na ba kayo mga bata? Nakikita niyo ba ang larawan na nasa ating harapan? Ito ang kultura ng mga Pilipino. Kultura natin. Bago tayo magsimula, nais ko munang tayo ay magbalik-aral. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kultura? Yes, Nicole? Okay, tama. Ito ang paraan ng pumumuhay ng mga tao at nagpapakita ito ng kaugalian, tradisyon, mga sining, at marami pang iba. So saan nga ba nanggaling ang ating kultura? Okay, Mike? Tama! Ang kultura ng Pilipinas ay pinaghalong impluensya ng mga katutubong, tradisyon, at mga kultura ng mga mangangalakal at mananakop sa ating bansa. So bakit nga ba kailangan nating malaman ang kahalagahan ng kultura ng Pilipino at ang kasaysayan nito? Yes, Raven? Tama! Dahil tayo ay Pilipino. At dahil tayo ay Pilipino, dapat nating malaman ang kultura ng ating sariling bansa. Sino pa? Yes, Elena? Tama! Dahil ang pagtuklas ng kasaysayan at kultura ng Pilipino ay nagpapataas ng antas ng inyong katalinuhan. Magaling! Okay, so mga bata, may ipapakita ako sa inyong video at kailangan makinig kayo dahil may itatanong ako pagkatapos ng video. Huwag kayong mag-aalala dahil 2 minuto lamang ito. Okay? Start. Okay, so mga bata, ano ang napansin niyo sa video? Sige, sinong sasagot? Taas ang kamay. Yes, kasuutan, pananamit, ano pa? Pagkain, paaralan, si Mama Mary. May napansin kang si Mama Mary? Okay. Lingwahe o wika. Okay. Tatawa ko dun sa Mama Mary. Okay. Na-observe nyo pala yun. Okay. Sa tingin niyo tungkol saan ang mga ito? May mga ideya ba kayo? Bakit may Mama Mary, may wika, may pananamit, o pagkain o paralan? Ano sa tingin niyo? Okay, so huwag kayong mag-aalala dahil tatalakayin natin yan mamaya. Okay, sa inyong pagsusuri, patuloy ba rin itong nakikita o nagagawa hanggang ngayon o sa kasalukuyan? Sa tingin ninyo, nakikita niyo pa ba? Okay, mahusay. O nakikita pa rin hanggang ngayon, katulad na lang yung pananamit, paaralan. Okay. So, bakit kaya may mga ganong kagamitan? Bakit may Mama Mary? Bakit sinasamba nila yon? Ano at bakit kaya nila ginagawa yun? Alam nyo ba bakit?
Pangangailangan? Bakit pangangailangan? Pangangailangan ng mga Pilipino? Mga ari rin? Okay. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kultura, uri ng kultura ng Pilipino at kahalagahan nito. Pagkatapos ng araling ito, ang inaasahan ng mga bata ay naipaliwanag ang ibig sabihin ng kultura at naibigay ang dalawang uri ng kultura at naipaliwanag at naiintindihan ang kahalagahan ng kulturang Pilipino. Okay. So, meron ako ditong material, at kultura. Okay. Ito. Maaari ba kayong kumuha ng isang kalahating papel o scratch na papel? Okay. May 3 tanong ako at kailangan is mamili lamang kayo sa di material, at kultura. Okay? Okay, so ilalagay ko sa pisara ang 3 tanong. Okay, handa na ba? Nandiyan na ba yung papel ninyo? Okay. So, mamili lamang kayo sa 3, material, di material, at kultura. Unang tanong, okay? Babasahin ko. Ito ay hindi nahahawakan, ngunit nakikita sa mga gawain, ugali ng mga tao sa isang grupo. Di material, kultura. Kalawang item. Ang mga awit, sining, kasabihan, kagamitan, at mga selebrasyon na ilan rin sa mga bagay-bagay na bumubuo ng ano ang tawag dito. Di material, kultura. Okay. Ikatatlong item. Ito ay hango sa tradisyon at mga nililikhang mga bagay-bagay na bumubuo ng etnikong grupo. Ito ay nahahawakan at konkreto. Di material, kultura. Sa papel lamang dapat kayo tumingin. Okay. Tapos na ba kayo? Ipasa ang papel sa taong nasa harapan ninyo. Maraming salamat. Okay. Ngayon, may ipapakita na naman ako video. At ang video na ito ay pinapakita ang iba't ibang uri ng kulturang Pilipino. Kailangan ay manood kayo na mabuti dahil may itatanong na naman ako para naman may puntos kayo o reward. Okay. So, start.
Okay. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Pamilyar ba sa inyo mga iba't ibang uri ng kulturang Pilipino? Base sa inyong nakita o napanood sa video, pamilyar ba sa inyo iyon? Opo, mahusay, mahusay. Sa tingin nyo, ang mga kultura ba na ipinapakita sa inyo ay nagagawa pa rin ba hanggang ngayon? Okay. Nagagamit pa ba? Mahalaga ba ito sa inyo? Sa bahay, nagagawa nyo ba yun? Ang mga kulturang naipakita sa video? Okay. Ngayon, meron tayong aktibidad. Nakaka-excite ito. Meron tayong tinatawag na dulaan o sa Ingles ay role play. Ngayon, sa aktibidad na ito ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo na may 5 miyembro. Kayo na ang bahalang pumili sa iyong mga miyembro at dapat bawat grupo ay may representante dahil ang mga representante ay sila yung bubunot ng papel dito sa aking kamay. Okay? Okay. Ang tanging nilang gawin ay sa dula-dulaan na ito ay magbigay kayo ng isang pangyayari o karanasan base sa inyong nabunot na papel at mayroon akong ibibigay na rubrics. Dito natin ibabase yung performance ninyo. At kailangan ilagay ninyo yung pangalan ng grupo ninyo sa rubrics na ito at ibigay sa akin dahil ako ang magbibigay ng puntos. Okay. Bunot na, unang grupo. Ikalawang grupo. 3. 4. Saan ang 4? Okay. Okay. Nalagyan nyo na ba ng pangalan ang grupo ninyo sa rubrics? Okay. Okay, unang grupo, maaaring kayo ang mauna. Okay. Ang unang grupo ay naipaliwanag at naiintindihan nila yung pangyayari na ito. Okay. Talaga importante naman talaga yung kasuotan o pananamit ng mga Pilipino. Dahil isa rin ito sa kultura. Okay. Mahusay na ideya. Ikalawang grupo. Okay. Ang ikalawang grupo ay pinakita nila yung kultura ng Pilipino na bayanihan. Yung pagtutulungan, nandun pa rin yung kultura ng Pilipino na tutulungan ka kahit hindi binabasa sa inyong kasarian. Nandun yung pagtutulungan o sinasabi nilang bayanihan. Okay. Nakikita pa rin ba hanggang ngayon? Ikalawang grupo, yung bayanihan. Okay. Ikatatlong grupo. Mahusay, mahusay. Yung ika-4 na grupo, huling grupo. Dito na ba yung rubrics? Okay.
mahusay rin ang ikaapat na grupo. Okay? Malalakyan yung puntos dahil naipaliwanag at nailahad ninyo ang pangyayari base sa nakasulat sa papel. Ngayon naman ay dito na natin tatalakayin yung pag-aaralan natin ngayon na kultura, uri ng kultura at kahalagahan nito. So, ano nga ba yung kultura? Ano nga ba yung kultura? Okay. Ang kultura ay kaugalian, nakasanayan, paniniwala, tradisyon, at pamumuhay ng tao. Ang kultura ay tinuturing na kaluluwa ng isang bansa. Masasabing ito ay nagbibigay buhay sa isang lugar sapagkat ito ay nagiging batayan ng kilos o gawi ng mga mamamayan. Ang kultura, ang kultura ay kabuuan ng pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa kanilang lipunan. At ito ay nakapaloob sa pananaw. Ito ay koleksyon ng mga kaugalian, nakasanayan, paniniwala, tradisyon, at pamumuhay ng tao. Maaaring mga pananaw na ito ay pamana ng mga naunang henerasyon, yung mga sinaunang tao na naisalin hanggang sa kasalukuyang panahon hanggang ngayon. Ito din ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Nagbibigay ito ng kahulugan at paglalarawan sa lipunang kanyang ginagalawan. Okay, dagdag pa ay nagsisilbi din itong batayan ng mga kilos at gawi ng mga tao sa isang lipunan o kaya komunidad. Tumutulong ang kultura sa pagbibigay ng katwiran kung ano nga ba ang kaibahan ng tamas sa mali at mabuti sa masama. Ang kultura rin ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang lugar. Nabubuo ang kultura upang tugunan ang pangangailangan. Diba? Yung sinabi mo kanina, pangangailangan ng mga individual sa isang particular na lugar. Dahil bawat rehiyon ay mayroong sariling pangangailangan, nag-iiba ang mga kilos at gawin nila kumpara sa iba pa. Okay. Ano naman yung material at di-material na uri ng kultura? Pag sinabi nating material, ito yung nakikita sa iyong paligid, bagay na nilikha at iyong pinaghahawakan. Masasabi natin na material ang kultura ay mga bagay na makikita mo sa iyong paligid. Ito ay mga bagay na nilikha at iyong pinanghahawakan. Ilang halimbawa nito ay ang gusali, arkitektura, likhang sining, mga kasuotan, kagamitan. Ganyan. Maaari ding sabihin na ang pagkain, pagkain ay isang material na kultura sapagkat ito ay nagsasabing nagpapakita kung ano ang paniniwala o mismong kultura ng isang pangkat o grupo ng mga tao. Ang di-material naman na kultura ay nagbibigay na hindi nahahawak, mga bagay na hindi nahahawakan, ngunit maaaring nararamdaman sa iyong paligid. Okay. Ang di-material na kultura ay mga bagay na hindi nahahawakan o ito rin ay nararamdaman o naoobserbahan sa iyong paligid. Kabilang na dito ang ideya, paniniwala, batas, mga kaugalian, norms ng isang lupon o sa isang lupon ng mga tao. Halimbawa, sa di-material
paniniwala ng isang grupo sa mga anito o sinasabing Diyos o Diyosa. Okay. Ngayon, ano nga ba ang mga halimbawa ng material na uri ng kultura? Okay. Ang mga halimbawa nito ay material. Ang halimbawa ng material na kultura ay kagamitan, pagkain, sining, kasuotan o pananamit, gusali, tirahan, at selebrasyon. Okay. Pagdating sa pananamit o kasuotan, laging nakasunod sa uso ang mga Pilipino, di ba? Nakikita niyo yon. Pero noong unang mga panahon, ang tradisyonal na kasuotan ng mga Pilipino ay barot saya. Okay. Para sa mga babae at barong Tagalog o camisa de chino. Okay. Camisa de chino para sa mga lalaki. Kapag usapang pagkain naman, okay? Kapag usapang pagkain ay laging present ang Pilipinas dahil sa dami ng pagpipili ang pagkaing Pilipino. Na mapalokal man o banyaga ay talagang natatakam dahil bawat putahe ay hitik sa sarap. Okay, nagugutom tuloy ako. Bagamat sa pagkain, bagamat maraming putahe ang nagmula sa impluwensya ng ibang bansa. Marami ring pagkain ang orihinal na gawang Pilipino talaga. Okay. Sa larangan naman ng sining, ay produkto ng imahinasyon ng mga tao. Sa pamamagitan ng ito ay maipapahayag ng mga tao ang kanilang emosyon at nararamdaman sa mas masining na paraan. Okay, yung emosyon nila, yung nararamdaman nila, na iguguhit nila, okay. Mahalaga ang sining sa kultura sapagkat sa pamagitan nito na ipapakita at na ipapasa ng mga naunang henerasyon ang ganda ng nakaraan. Okay, ganda ng nakaraan. Okay, likas din ang mga Pilipino sa pagiging masiyahin, no? Kaugalian ng mga Pilipino yung masayahin. Kahit pa sa oras ng problema, nakukuha pa rin natin mga Pilipino ngumiti at tumawa. Halimbawa na lang kapag may bagyo. Okay? Nakikita pa rin yung ngiti ng Pilipino na hindi talaga sumusuko sa kahit anong kalamidad na nangyari sa ating bansa. Okay? Dahil sa magandang kaugalian at na mga Pilipino ay hindi nakapagtataka na bawat sulok ng Pilipinas ay may kanya-kanyang piyesta o selebrasyon. Okay, selebrasyon. Ang mga ito ay mga pagdiriwang para sa mga santo o pagpapasalamat para sa masaganang bunyag o biyayang ipinagaloob sa kanila. Okay, ang pinakasikat na piyesta sa Pilipinas ay ang Sinulog Festival na saan ito nakikita at nangyayari. May ideya ba kayo saan yung Sinulog Festival? Sa ano? Cebu. Okay, nakikita at yung Sinulog Festival sa Cebu. Okay. So ano naman yung di material na kultura ng Pilipino? Okay, pag sinabi nating di material ay batas, kaugalian, paniniwala, relihiyon o wika. Okay. Ito yung pananaw, ideya na tinatanggap sa lipunan bilang totoo. Halimbawa na lang yung paniniwala o pananalig ng ibang tao sa mga albularyo. Okay? Nakakita na ba kayo ng albularyo? Ha? Wala pa? Okay. So, wika. Ang wika ay pinakamabisang paraan ng komunikasyon ng mga Pilipino. Ang wika ay maaaring nasa anyo ng pagsulat o pagbigkas. Mahalaga ang wika sa lipunan dahil
Sapagkat sa pamamagitan nito ay mas nagkakaroon ng pagkakaunawaan, di ba? Pagkakaunawaan o may komunikasyon sa isa't isa ang bawat individual. Okay. Ang relihiyon ay paniniwala o pananalig ng mga tao sa mga espiritual na bagay, tao, o pangyayari o mga partikular na sa mga Diyos. Okay, sa ibang lugar ito ay nagiging sa ibang lugar, sa ibang bansa, ito ang relihiyon nila ay yung sentro ng kanilang kultura. Sapagkat dito nakabase ang kanilang kaugalian, pagpapahalaga, paniniwala, at mga yun. Halimbawa ng relihiyon ay ang Kristyanismo, Islam, di ba? Yan yung halimbawa ng relihiyon. Okay. May tanong ako sa inyo, nagagamit pa ba natin? Uulitin ko yung tanong Nagagawa pa ba natin ang ating kultura sa pang-araw-araw natin na pamumuhay? Base dito sa naitalakay natin? Sino sumagot ng oo? Maaari mo bang maipaliwanag kung bakit oo ang inyong sinagot? Okay. Dahil ito ay nakasanayan na natin. O kaya dito na tayo namulat sa katotohanan. Okay? Dito na tayo namulat sa katotohanan na ganito talaga ang ating kulturang Pinoy. Pero minsan unti-unti na rin yung yung unti-unti na ang gumagamit o nagpapahalaga sa ating kultura dahil sa mga makabagong teknolohiya. Sige nga, sino yung may cellphone dito sa inyo? May teknolohiya ba kayo? May appliances na ba kayo sa bahay? Yung mga mamahaling teknolohiya? Alam ko, meron kayo niyan. Okay. Kayo ba ay ginagawa pa rin yung kultura na kinagis na natin? Okay. Dito, nakabase. Sa paniniwala, sa relihiyon, nagagawa niyo ba rin yun? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Okay, dapat araw-araw natin itong ginagawa dahil sa ditong paraan na ipagmamalaki natin yung kulturang Pilipino na para bang buhay na buhay pa rin ang kulturang Pilipino sa henerasyon ngayon. Okay. Sa tingin ninyo, paano? Sa anong paraan natin maipagmamalaki ang ating kultura? Sino makakasagot nito? Paano? Ano yung paraan para maipagmalaki natin yung kulturang Pilipino? Yes? Okay. Okay. Yan. Dapat tayo mga Pilipino ay bumili sa mga produktong mula dito. Okay? Tangkilikin? Yes, tangkilikin ang sariling atin. Magtulungan sa kahit anong aspeto ng buhay o bayanihan. Okay, bayanihan. Pagtutulungan. Okay, so, kilala ang ating Pilipinas dahil sa magagandang tanawin. Okay, magagandang tanawin. Pero ano pa nga ba ang maipagmamalaki nating mga Pilipino? Maliban sa nakasulat dito, ano pa ba yung maipagmamalaki natin? Okay. Kahit sa ang sulok ng mundo, mga bata, pwedeng makinig muna kayo. Okay? Sa saang sulok ng mundo, kilala ang Pilipinas hindi lang sa natatanging tanawin, kundi maging ang Pilipino ay itinuturing na anong banyaga? Most hospitable. Alam niyo bang ibig sabihin nun?
yung mga lokal na mga Pilipino, dahil nga magaganda yung asal ng mga Pilipino, ay gustong-gusto ng mga banyagang bumisita. O gusto nila yung, dahil sa maganda nating asal, palaging bumisita yung mga banyaga dito. Gaya ng malugod na pagtanggap sa mga bisita. Diba? Yung, kapag may bumisita dito, palagi natin tinatanong yung, saan ka galing? Kumain kayo? Meron kaming ganyan. Okay. So, mga bata, binibigyan nyo ba ng kahalagahan? Okay, paulit-ulit ko itong itatanong. Binibigyan nyo ba ng kahalagahan ang ating kultura? Okay, nararapat lamang na bigyan natin ng importansya ang kultura sapagkat ang mga ito ay sumasalamin sa kayamanan na meron ang isang pangkat o grupo. Okay. Kayamanan na hindi lamang material, kung hindi ay maging ang mga kaugalian. Okay, ang mga kaugalian nito. At meron na rin yung tradisyon na patuloy pa rin natin pinapakita at ginagawa hanggang ngayon. Diba? Nakikita nyo yung selebrasyon, yung may piyesta. Okay. Nagbubuklod-buklod nito, pinagbubuklod nito ang isang lugar at yung bagbubunga nito ay yung pagkakaisa. Okay. Sa pamamagitan ng kultura, ay naipapakita ng mga tao ang kanilang mga talento. Okay? Ano pa ba? Binubuo ito ang ating pagkatao. Okay. Nagkakaroon tayo ng kaalaman sa ating kasaysayan at nakaraan. Okay. Bilang pangwakas na gawain, kumuha kayo ng isang kalahating papel at isulat ang M kung ito ay material na uri ng kultura. DM naman pag di material na uri ng kultura. Handa na ba ang lahat? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Okay, bilang 11 to 20, magbigay kayo ng isang salitang naglalarawan sa ating kultura. Naintindihan? Magbigay ng isang salita na naglalarawan sa ating kultura. Bilang 10 puntos iyan. Tapos na ba ang lahat? Okay, pass your paper. Pass your papers. Ito na ba lahat? Magaling. Tayo ng quiz. Alam nyo ba kung ano ito? Ito ay flashcards. Nakikita nyo ang mga larawan na naririto at huhulaan nyo kung ito ay material o di material. Pabilisan ang pataasan ng kamay. Handa na ba? Sige. Ito. Ano ito? Material or di material na bagay? Ay, uri ng kultura pala. Nicole? Correct. Ito. Mike? Correct. Ito. Elena?
Correct. Ito. Material or di material? Very good. Ito. Ano nga ba ito? Yes, ribbon. Very good. Ang galing. Ito. Tama. Ito. Magaling. Pangwakas na. Very good. So, alam niyo na ang kaibahan ng material at di material na uri ng kultura. Bilang inyong takdang aralin, basahin ang tungkol sa ugnayan ng heograpiya, kultura at pangkabuhayan ng mga Pilipino sa pahina 211 to 214. Yan lang ang inyong takdang aralin. So, let's call it a day. Salamat, maaari tayong tumayo. At tayo ay manalangin muli. Ng ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Paalam mga bata, sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon.